Mayong buntag na tong tanan. Amen. Pagka maayos sa tong Ginoo, lindot kay no nga magdaig ta ba nga makadungog ta sa tong kaugalingong tingog. Nakabantay mo sa kalainan karong Domingo ha. Nga magdaig ta sa tong Ginoo nga makadungog na jud ta. Mao na nga pag-encourage Mikeson nga manganta jud ta panahon sa tong pagsimba para kita mismo, di ba nagingon sa Psalms, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Sa atong pagdaig, importante jud nga kita mismo makadungog sa atong mga pagdaig sa atong Ginoo para ma-convince ta nga atong Ginoo ingana jud siya. Ug daghang kayong salamat sa Ginoo nga nasa gigamit nga mga tawo nga last week nagisgot tag it is finished. Ug karong Domingo ha, nahuman na jud ang excited kayo ang worship team ani ug kitang tanan mo benefit ani mga igsoon. Karon nga generation, sunod nga generation, hanto dili pa mo balik ang Ginoo, lifetime ni siya nga naa diri ug mo panalipod ni sa to mga dunggan nga nag-idad-idaran pohon sa mga jam teens, jam juniors, mga jam adults, makadungog gyapon ta sa mga hilak ug katawa sa atong mga apo ug mga anak nga dili ta madamage sa atong dunggan. Once again, mayong buntag mga anak sa Ginoo. Kung ikaw usa ka grandparent, lolo or lula, nya na kay mga anak or ikaw nga anak or pag umangkon nya na kay lula og lolo nga nangalagad sa Ginoo, pasidunggi ang Ginoo, privilege, bulahan kayo ka. Amen. Kung ikaw usa ka bata, usa ka tawo nga imong mga ginikanan nangalagad sa Ginoo, dayga ang Ginoo kay privilege na. Angayan jud ka na nimong kapasalamat sa Ginoo nga imong mga ginikanan nakaila sa Ginoo. Pero kung ikaw pa ang first or only Christian sa inyong family, pasalamati gyapon ang Ginoo kay diha nimo magsugod ang bag-ong nga kaugmaon ug ikaw ug ang imong pamilya mosunod na mga lagad sa Ginoo. Ingon sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayaw ka discourage kung ikaw pa usa nga nangalagad sa inyong pamilya. Kung ikaw usa ka tawo nga imong mga lulog-lula buhi pa karon nya nangalagad sa Ginoo, ikalipay na angay kang magdasig. Kung ikaw usa ka tawo nga imong mga ginikanan buhi pa antud karon nangalagad sa Ginoo, o kung ikaw usa ka tawo nga kompleto pa imong mga ginikanan, imong mga lulag-lulo, or usa na lang hibilin na pasalamati ang Ginoo, usa na kadako kayong pribilehiyo, angay nga ikalipay. Karong kabuntagon magisgot ta ni Timothy or Timoteo. Ang meaning sa Timothy kay one who honors God. Ang iyang mama nga si Eunice, ang iyang grandmother nga si Lois, mga devout ni sila nga mga Jews who became believers in the Lord Jesus Christ. Ang kaning devout kay parihan ni nato or nimo sa kaniadto, someone deeply committed to a religion, mao man na sa kalibutan, mao jud nay gibutang sa kaaway. Nga kung magisgot tag Bible, pulong sa Ginoo, mag-Bible study, ang mabot din sa una-una, religion, lain ni nga religion. Mao ni ang meaning sa usa ka devout or devoted nga tao. Deeply committed to a religion, belief, or cause. Characterized by earnestness, sincerity, strong adherence. Makusganon nga mo tuman jud kani si Eunice ug si Lois sa religious duties isip usa ka Hudiyo. Pero niabot ang panahon pag kadungog nila sa maayong balita, sila mismo nituo ug nahimo mga believers sa atong Ginoong Hesus. Same Jesus nga atong gisimba karon. Ug sila kaning duha mao tong nag-introduction tag na lolo lula mamagpapa padong ni Timothy or padong nimo. Si Timothy sa next slide gitudluan sa iyang mama o lula mahitungod sa pulong sa Ginoo. Sa ilang panahon kay Old Testament pa ang ni-exist. Mao gitudlo dito sa synagogue. Gikan sa iyang pagkabata gitudluan. Ug mao na ang relevance sa atong nakita nga video introduction ganina, atong transition video. Atong yung gihatagan og kabug-aton kitang tanan na himong kabahin sa paggasto sa buluhaton sa jam juniors, intermediate ug pakapin ang mga jam kids. Kay nagtuod jud ta nga ang pulong sa Ginoo maayo ug nindot ni siya nga liso nga itanom gikan pa lang sa pagkabata. Pero kung ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo nga batan-on na ka or edad-edara na or hamtong dili pa uwahi ang tanan. Open ang gospel sa tanan nga motuo. Ug ang atong title karong kabuntagon kay Fear versus Faith.
Sa spelling palang daan, daog na jud ang faith kay 5 ka letters, ang fear kay 4. Atong ablehan nato mga Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 or kaduhang Timoteo 1:7. Maninog tayong tanan isip paghatag og dakong pagtahod sa pulong sa Ginoo nga atong pagabasahon. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kung dili naghatag kanato gahom ug gugma sa pagpugong sa kaugalingon. Makapanlingkod ta mga igsoon, dalaygon ang Ginoo sa mga pulong karon. Sa NSAB, sa NIV, NLT, ang gigamit nga English nga word dira, kung mao na ang inyong version sa Bible, kay timidity. Pero ang New King James Version nagamit og fear, for God has not given us a spirit of fear. Ang kaning fear or timidity nagikan ni sa Hebrew word nga deilia. Ingna ko no, deilia. Ang meaning ani timidity sa English or fear, cowardice sa Cebuano, talawan. Ingnay mong tapad, talawan. Pero dili siya ang talawan. 2 Timothy gisulat ni siya sa katapusang higayon nga gipriso si Apostle Paul under sa Romans. Panahon ni siya sa AD 60. Kinsa may mga millennials dire? Dila ayon lang tag isa-isa kamot ka mailhan no, tagbobe tag kuan, natagi pang inom, natagi pang pahid-pahid nya, maisa na nos kamot dali ra kay masakpan, patag-an na pod kung pila imong edad. Panahon ni Nero, ang kaning Nero kay kung batang kuan mo 90s, sa una wala pa ning YouTube downloader, wala pa ning Spotify, kay nagitawag og magpa-burn ka og CD. Paminaw lang ako nga blessed kay ko nga gipadala ko sa Ginoo, gipakataw ko sa Ginoo sa 1980s kapin, nga nakaabot ko sa Betamax, VHS, nga padong na sila mawagtang. Ang ako yung naabtan kay cassette tape. Ug ang nisunod sa cassette tape kay kaning CD. Ug naay gitawag nga burn. Sa una kay mag-download pa ka sa LimeWire para mga imong mapaminaw, balik-balik ang mga paborito nimo mga kanta. Sa kang Don Moen, Ron Quinoli, Vineyard, Hillsong. Kinahanglan adto kag internet cafe, adto ka sa merkado. Sa unang panahon, nihit pa kayo ang computer shop. Karon nagpasa naman nga wala na gani kayo no kay piso wifi na pod ang nipuli. Nga nakapaspas ang panahon. Mo-sidetrack lang ko gamay sa kapaspas sa panahon sa una mag-camping, magpaabot pa mi nga mahuman ang camping, una makakita sa picture, pero karon samtang nag-camping pa lang ang mga parents nga nas balay, di ba makakita na mo sa picture. Ingana jud ka paspas ang panahon. Ikaw man na video sa ana picture ra jud ang tanon-tanawon. Mao to ang gitawag nga naay gitawag nga program sa computer atong panahon na early 2000s nga Nero. This burner nga ang mga kanta nga gi-download i-burn dito ug mao ni ang gikuhaan. Panahon ni Timothy si Nero usa ni siya ka dautan nga emperor sa kadautan nga tao, gi-persecute, gilutos ang mga Kristohanon, gipangita, gipangdauban, gipakaon sa leon, gipapika sa kabayo, pinaagi sa pagbitad. Mao ni si Nero. Persecution panahon ni Timothy. Kita nga mga Kristohanon kay wala na jud kayo persecution sa atong panahon karon. Ang persecution naman lang gani siguro kay ibulita, ibasta, bugal-bugalan, pero kutobra ana wala na pagpatay. Sa uban nga lugar naay gapoy mga ingana nga panghitabo, pero diri sa Lapu-Lapu sa Pilipinas bulahan kayo ta mao nang maigsoon nga mga lagad jud ta sa Ginoo. Kay unlike sa ubang lugar, tago-tago sila sa China, na mga parts sa Middle East, nga kinahanglan is soundproof jud ang tibuok nga meeting place para di madunggan. Ingani ang intensity sa persecution panahon ni Timothy. Dili lang kay si Nero nga ang ilang panggobyerno,
Naapoy mga false teachers. Panahon ni Timothy, naananing mga false teachers. Dili lang ni sa atong panahon. Panahon ni Timothy na ay mga discouragements. Di ba? Kitang tanan, taga-tagtaon mo. Ibunta, dasig pa man ko, nag-attend pa ko Bible study, apil pa ko Thursday, Wednesday, prayer meeting. Nya ka man na, kalit na ka, wala ka bantay, nga na, discourage na ka. Pero si Apostle Paul, ang writer, nga gisuwat ni para kang Timothy, nagpahinumdom nga fearlessness, mahunong ka medyo nauna na kukuhan. Naa sa next slide, na ay point din nga giingon, God does not sponsor, wala nagpaluyo ang Ginoo sa kahadlok, nga maoy mahinungdan, nga kita muatras panahon sa mga pagsulay. Naklaro na ito mga igsoon, nga ang Ginoo dili mo hatag sa kaning nga fear, nga maura po mahinungdan nga di na ako mga lagad sa Ginoo, kay ingani din mga lagad sa Ginoo, magkalisod-lisod. Scripture distinguishes, sa next slide, between sinful fear and the reverential fear of the Lord. Lain ni siya ang fear nga daylia, ug lain ni ang reverential fear. Ang daylia is condemned, gihukman ni sa Ginoo, pero ang reverence, excuse me. Sa kadagang higayon, maigsoon nga gisunod-sunod ko sa hilanat og ubo. Medyo hapit na jud ko maapsan, pero mudagan pa kog mayoron. Daily i-condemn na sa Ginoo, reverence is commended. Proverbs 1:7. Nakuha ra ninyo ang kalainan ani, dili ni siya pareha. Proverbs 1:7. Atong ablihan nato mga Biblia sa Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Lain siya nga fear, reverential fear. Pagtahod ni nga klase sa kahadlok, dili ni literal nga mahadlok ka, ni kakita ni mo, mudagan ka, tungod ka nahadlok ka. Kahadlok ni nga naay pagtahod. Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kaning cowardice, or pagkatalawan, kay distrust ni siya, nagpakita ni nga walay pagsalig sa kinaiya, sa pagkakinsa ang atong Ginoo ug sa iyang gahom. 2 Timothy 1:7 katong gibasa, at ato lang ning ihiwa-hiwaon sa daan. Ang fear kay daily arito sa power, but of power mao nang gihatag sa spirito sa Ginoo, dili ang kahadlok. Gahom ang gihatag, power. God has already given kita, gihatagan na di ta sa Ginoo og tanan nga spiritual resources we need para sa bisan unsa nga klase nga pagsulay, tentasyon o bisan hulga. Mauna kun ay threat nga moabot, dili ta ngay mahadlok. Natural mo bati tag kahadlok, pero dili ta mahadlok nga moatras kay dili na tugutan, wala nag-sponsor, wala nagpaluyo ang Ginoo ana. Dili gusto ang Ginoo nga moatras ta panahon sa pagsulay. Kay gitugot na sa Ginoo, 1 Corinthians 10:13, matinud-anon siya nga mohatag og paagi, kay paun siya nga maura na nga kaya sa temptasyon, sa pagsulay nga imong kaya sa level sa imong faith karon. So hatagan na ta sa tanan nga resources nga makabarog sa tanan nga mga hulga sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Ang tibok kalibutan karon kay napuno sa hulga. Gamay nga sipyat, saka na po ng presyo. Sa politika, grabe kayo ang kuan. Sa illegal drugs, bisan asa. Mauna nga diri sa church, mauna ang pinaka comfort ganin na to nga lugar nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo, maka-communicate ta, maka-worship ta sa mas labing mas kuan ganin na to above sa atong human, pagka-human. Arita sa love, mauna ang gihatag sa spirit sa Ginoo, dili ang fear, gihatagan tag power, kaduha love. Unsa man nga klase nga love? Self-denial,
self-sacrifice, agape love din ni siya for the benefit of others. Ang kani nga gugma para ni sa uban. Para ni sa mga tao nga wala pa kailag Jesus. Para ni sa mga tao nga nakailan nag Jesus pero kuwang pa jud og gamay nga push. Kuwang pa gamay nga bunlot para mo salig jud sila sa Ginoo. Mauni ang mark of a true Christian. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon nga na-connect sa vine kay mahigugmaon, mupangga sa ubang tao, bisan unlovable ang tao, kay mauni ang definition sa gugma nga gipakita ni Jesus dito sa cross, self-denial and self-sacrifice. Arita, sound mind. Mauni ang gihatag sa spirito sa Ginoo. Dili ang kahadlok, kundi gihatagan tag power, love, and sound mind. Or sa lain nga version, ang kaning sound mind kay discipline. Pangutan na imong tapad, kumusta ang imong discipline? Discipline sa sakto nga pagpahulay, sakto nga oras sa pagtulog, discipline sa devotional, discipline sa prayer, discipline sa paglabay sa basura sa saktong labayanan, discipline sa saktong nga tabukanan, discipline sa tanang aspect. Kumusta man ang atong discipline? Ang kaning sound mind kay self-controlled and properly prioritized mind. Kanang huna-huna nga wala nagsalimuang, wala kanang gubot kay ba? Self-controlled and properly prioritized mind. Nigmata na ko, mauna kong buhaton. Mauna ang gihatag sa Ginoo sa tuwa, dili ang fear. Natay power. Ang word ni God, makahigugmata. Gihigugmata sa Ginoo, makahigugmata sa uban. Gihatagan tag sound mind, discipline nga mind. This is the opposite of fear. Di ba kung mahadlok ta, dili na ta makahunahon nagtarong? Naghigda kasi mong kwarto niya, nakakita ka nagtabyog-tabyog dira nga tualya, nya kung ang imong unahuna, dili nimo ma-control, pag unahuna na ka nga si Casper ni the Friendly Ghost, or katutong last nimo, pagkabata pa nimo natanaw nga horror, mauni ang opposite sa fear, ang kaning sound mind. Kay di ba di ka kalihok, mudagan ko, dili. Mo-chat na ko sa, mo-post na ko sa note, feeling scared. Send help. Prayer request, kay murag na ay ungo pa dong. Mauni ang gihatag sa Ginoo nga spirit, dili ang fear. Natay sound mind. As Christians, mao na nga musikit yun ta sa Ginoo. Kay kung the more ta musikit sa Ginoo, the more ta makailan niya, makahibaw ta nga sa 2 Timothy 1:7, gihatagan man dita ani nga kuan natay power, love, ug sound mind. Ang sound mind opposite ni siya sa fear and cowardice, pagkatalawan that cause disorder and confusion. So again, ang atong title karon kay fear versus faith. Okay, dali lang may son, may inom na pagod tubig. Lingi-lingi sa nimong tapad para dili mo tan-aw nako nga mo inom og tubig. Ang kaaway di jud malipay nga kuan jud no kanang ang Ginoo na gusto nga ipabot sa tuwa karon. Taning kamot jud sa pag-ayaw na siya daghang kay nga distraction nga gibuhat karon. Pero dili ni makapugong nato kay madaogon man ta. Amen. So fear versus faith. Kinsa man ang imong saligan aning duha? Ang fear o ang faith? Moingon jud tag faith. Pero sa actual, first-hand experience namo nga ang fear mas dali ni mukatag. Ang faith kaning magwalita, magtudlo ta sa pulong sa Ginoo, mag-Bible study, lisod kaayo. Di ba describe ni sa Bible nga murag sama sa nagtanong kag liso. Ang uban gani nga matumong pa jud sa sampiniton ato sa karsada, mamatay dito sa kainit, tuktukon sa mga langgam. Pero ang fear mura ni siya gasolina. Nga usa lang ka dagkot, gamay kaayo nga maka-trigger. Mao na ang challenge nato mga Christians. Nga grounded dito sa word kay ang fear dali kay mo katap.
Magisgot kag ungo-ungo, mutuo dayon ang mga tao. Magisgot kag pulong sa Ginoo, magduha-duha pa. Tinuod or dili? Tanaw tag mga horror nga salida nya, nagkahuman dito, ending na, hadlok-hadlok na kanya. Based on a true story, di na ka mo gawas. Pero ang pulong sa Ginoo nga, historically accurate, nahitabo jud, maglisod pa tagtuo, nakaamgot ana. Ang Ginoo mo tagbo man sa itong pinahanglan, pero usay magduha pa jud ta. Fear is something everyone, kitang tanan, makasinati jud ani. It creeps in during uncertainty. Ang fear, sa akong personal nga pagsabot, ang fear, di ba, si Satan gi-describe as roaring lion. Nangita lang yun o gigayon. Nangita og lik sa atong kinabuhi. Ang fear, na ani naglukop sa tibok kalibutan. Kita nga na ay Jesus na encapsulate, na ay protective barrier, na tayo Holy Spirit. Pero the moment nga ang fear makalusot ni, kay naatay mga gipangbuhat nga sa gisgutan para sa worship team gabi nga wala naka-align sa kabubuton sa Ginoo, makasud ni ang fear natay mga itawag na to illegal nga mga makapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo, hinahinay ni nga mo kamang ang fear ug mao na ni ang mo hatang natog duha-duha. Panahon nga naay uncertainty. Ang usa na imong duha-duha, si Thomas gitawag nga kaluha kay maduha-duhaon ba sa disciple ni Jesus. Panahon nga makatubang tag mga butang nga paminaw na to, laba, dili naman ni kaya sa kong control, wala naman ko'y wisdom ani. Suksok na ni ang fear. The more mo suksok ang fear, mukanig ka ng wedge ba, distansya nato sa tong faith ni God. But faith calls us to respond differently. Ang fear mo ingon, what if, kusog makaning ko ano, sa atong hunahuna, what if, unsa ka ha? What if everything goes wrong? Pero ang faith, ang pagtuo, moingon ni siya, bisan magkinaunsa, kay baw ko ang nga ang Ginoo kauban nako. Number 1, the voice of fear. Ang kaning fear, kahadlok kay loud ni siya, kusog ni ang fear. Persuasive. Kusog kay mga agdi, kahadlok lagi, ayaw nagsalig sa Ginoo. Mahal na kayong gasolina. Kuan dito, pagbuhat dito dili maayo. Fear magnifies, padakon niya ang problema o paggamyon niya ang Ginoo. Muna, fear versus faith, maigsoon pilion jud nato ang faith pirmi kay ang fear paggamyon ni niya ang atong Ginoo. Ayog tugot nga ipagamay nato ang atong Ginoo. Sa kalibutan na ay different sizes sa Ginoo. Makapili kag small, medium, large o pwede isod sa bulsa. Pwede po dagko kayo nga nigsod sa balay, ikaw mismo mahadlok. Fear is loud. Parehas sa nahitabo sa Numbers 13 nga ang mga spies, gipadala ni Moses dito sa Promised Land. Nakakita sa mga higante, sa mga giants. Uningon sila, dili ni na to kaya, except ni Caleb ug ni Joshua. Ang fear dito sa napuka spies ni distort. Ang kaning distort kay usbon niya, gubon ang tingog. Mag-request si Cornel Lester para ma-illustrate na to unsa man ning distort. Ang fear ni distort sa ilang perspective, sa ilang panglantaw sa Promised Land. Gitar. O nakalimot sila tungod kay na distort ang ilang panglantaw. Mga tana day ko no. Wala pa mo na distract, na distort inyong pag-worship ganina. O naka-focus sa tatanan sa pagdaig sa Ginoo. E basta ang uban, nato nisulti, Pastor, basta nagsimba ugma, magsige na sila tanaw ni Kaloy. Okay naman mo tanaw, pero panamin, dalang nga sa amin ba mo tanaw ka kung okay ba imong kuan, pwelyuhan, ang buktonan. Kaya ba kung mo agit adjustment no nga, na napoy something nga new. Ang distortion kay i-clean sa, mauni ang, clean. Mauni ang clear nga tingog sa gitar. Kung walay fear, kitang tanan, mauni ang kanang clarity ba, clear.
Pero kung naay fear, mao ni ang mahitabo sa tingog. So simple lang illustration nga ang fear mo distort o ni-distort ni, thank you Lester, ni-distort ni siya sa perspective sa 10 spies ug mao pa yun ilang gibalita sa mga Israelites nga ay ayaw ta didto kay dagko kayo mga tao. Nakalimot na sila sa promise, sa saad sa Ginoo, ni-focus na nun sa obstacle. Fear will, sa next slide, paralyze your progress. Kaya mahadlok naman ka. Distorted naman yung pagtanaw. Imbes, gamay ra ang problema, tungod kay na I fear, na gamay ang Ginoo. Sa ato na nga personal ha, pero sa actual, nagpabilin nga dako ang Ginoo. Fear will distort your vision. Maor man to, simple raman ta nga buhaton, pero tungod kay nahadlok ka, di ba, sama ra na nga assignan ka sa school, ikaw ang opening prayer. Pero tungod kay nakay-fear, kabaw ka mo pray. Pero tungod kay nakay-fear, ma-distort na, magkanga-kanga na. Parihagod na mo usahay diri, magkanga-kanga, gani, may pasabutan na, nakulbaan, nahadlok, or nakuyawan, or paspas lang kayo ang dagan sa unahuna niya, ang baba, di kaapas. Fear will cause you to doubt God's promises. So ang fear, wala dyan ni kaayuhan. Mao ni ang giingon sa 2 Timothy 1:7. The Spirit of God does not give us in fear, gani pagkatalawan. Number 2, the voice of faith. Atong pabawson si faith. Faith doesn't deny reality. Tinuod, kulba na nga sitwasyon. Wala na gideny nga blind faith na lang. It declares that God is greater than it. Kitang tanan na kahadlok. Atong lawas mo palyar na siya, mahadlok ta, wala na gidinay nga naa kay balatian. Pero ang faith mo declare ni siya nga mas gamhanan ang atong Ginoo kaysa unsa na nga naghasol sa imong lawas. Amen. Ang fear naa siya mga bayranan or uncertainty sa future. Unsa kay mahitabo sa May, sa June, abli na pos klase, increase tanan mga bayranan, mga commodities. Ya ang sweldo nagpabilin, na-fear, wala na gidinay sa faith. Reality na siya, wala na gidinay. Pero ang faith, mo declare ni, magbayaw ni sa itong Ginoo nga mas gamhanan, mas dako ang atong Ginoo, o kaya niyang sulbaron, o kaya niyang tagbuon, ang panginahanglan, puho, nag-ablis klase. Amen? Sa 1 Samuel 17, while everyone sees og nahadlok, nakakita sila dakuan ning Goliath, 9 feet kapin, hapit naman nimo 10 feet. Pero si David stood in faith. Wala niya nakita si Goliath, wala niya gidinay nga giant jud si Goliath. Pero nakita niya ang Ginoo nga nadito luyo, nagpaluyo niya og naay iyang backup nga mas gamhanan og maoy mo deliver mo hawas nila. Liman kana ko mapildi si David. Kanang kuan ba? Kanang kahig tanan. Kung mapildi pa si Goliath, pildi po sila tanan. Faith says God is in control. Faith says God is with me. Amen? At kung nandunganan sa pagsulti, God is in control. God is with me. God will make a way. Number 3, fear, kaning kahadlok, shrinks, mo pagamay nimo. Pero ang faith, mo patubo ni, mo step up ni, mo pa-step up, mo push ni nimo, nga makabuhat ka sa mga butang nga dili unta nimo kaya. Na ay clerical error, wala na ko na usabang ubos. Ano lang ta sa next slide. Fear keeps you in your comfort zone. Pabilin lang ka diri, ayaw nagbuhata kay mapalpa ko niya ka. Pero ang pagtuo, nagtawag nato nga step out of faith. Ato, parehagod ni Peter sa Matthew 14. Nga sa tanan nga disciples, siya ra ang naay faith nga mo step out onto the water. Kanta man ano sa The Voice of Truth. But when Peter focused sa mga waves, dagko kambawd sa wind, ang fear, ang kahadlok, na aptik yung ganang kahadlok, nagatang-atang rin siya. Fear took over and he began to sink. So ang fear, wala dyan kaayuhan nga mahatag nato isik na Kristohanon. Ang kabalaka, dili makadugang ubisan usa ka oras sa atong kinabuhi.
So anong mabalaka pa man ta nga dili wa man din ni benefit nga mahatag sa toa. Pero ang faith daghan kayo mahatag sa toa. Bisan wala ta kainom og tambal kay medyo kapos jud pero natay faith malipayon ta. Kay ba man tanong nga ang kaning kalipay ang pagkatawa makahatag ni kaayuhan sa tong lawas. Faith. Natay take away aning katulo. What you focus on determines what controls you. Kung nag-focus ta ni Jesus, focus sa mga buluhaton, maunay mo drive sa tong semana. Pero kung nag-focus sa mga problema, mga kahadlok sama ni Peter, maunay mo control, maunlod yun ta sa kabalaka, sa kaguol, sa kakulba. Number 4, choosing faith over fear. Ang kaning faith or pagtuo, dili siya automatic. Nidawat naman ko ni Jesus, na ko'y faith. Dili ni siya automatic magsuon. Choice ni siya, decision ni siya, nga taga-adlaw natong pilion. Nigmata nimo, Lord, karong adlaw, I choose faith. Pilion ako ang mosalig nimo. Naay mga kahadlok, dili na nimo i-deny. Dili na nato i-deny, naadyo ng reality sa fear. Naidaghan kang kahadlukan. O saan, ipanamin na to, kuyawan na ta, kinsa man to. Magdula na ta sa itong anino, kinsa man nagsunod-sunod. Kinsa man itong nagkuan dito niya, ikaw ra dito nagpaaga sa gripo. Namin nag-agas man to dito niya, ikaw ra nakalimot. Fear is not automatic. Ato ining pilion, adlaw-adlaw. Ang pautana, gipili ba ka? Bisan wala ka gipili, sa imo untang gipili para nimo, pero ang Ginoo nipili nato. Amen? Ayaw ka discourage nga, wala man ko pilian niya. Ay, maigsoon, ang Ginoo na giandam para nimo. Ayaw pagdali-dali. Kung gusto mo makadungog og kanta, mahitungod ani akong gisulti karon, apil mog jam karong gabi, alas 6, diri sa Praise Avenue. Na ay open mic, na ay mga guest nga mga singers gikan sa Subak-Basbas Community Church. So, patupi mo daan, kaligo mo, pahumot, pag-shave mo yung bungot. Sulti lang ko niya, hectic. Grabe juga ang schedule for the past 2 weeks. Nga igo na lang ko maligo niya, nakalimot na ko sa kaning mga kuan. Pero ngayon man po siguro na may sa amin dire. So, how do we choose faith? Saan mo na to pagpili sa faith? Sa'yo naman no, musulti, Lord, musalig ko rong adlaw, pero unsaon man, take away. Feed your faith with God's Word. Romans 10:17, atong paklion na itong mga Biblia. Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Romans chapter 10, verse 17. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. So mapili na to ang faith, word of God, priority, taga-adlaw. Suwat nimo para imong ma-internalize, mahinumduman nimo. Number 2, how do we choose faith? Pray. Mga basic yun sa Christian faith as disciples, as learners sa Word of God, basic yun ang Bible o ang pag-pray. Pray instead of panic. Philippians 4:6. Atong paklihan na itong mga Bibles. Philippians 4:6. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Next, remember God's past faithfulness. How do we choose faith? Hinumdumi ang mga gibuhat na sa Ginoo kaniadto. Kung nabuhat niya kaniadto, mabuhat na niya karon. Kung mabuhat na niya karon, mabuhat na niya didto pa jud sa umaabot nga mga tuig o mga buwan. Amen?
If He did it before, He can do it again. Remember God's faithfulness. Ayaw kalimti katong gipang storya sa mong mama nimo. Nak, gingani ta sa Ginoo pagluwas, gingani ta pag-rescue, gingani pagtagbo atong panginahanglan, gingani paghatag ang atong balay, gingani nga nakasakyanan ta, gingani nga nakapalit ani nga property, gingani sa Ginoo nga nakahuman mag-eskwela. Remember God's past faithfulness. Pero sa mga batanon, naman no, sa Netflix, past is past. Ayun mo, totok pa dito sa kagahapon, bisan kita itong mga failures, ma-discourage naman ta. Forgetting what lies behind, abante sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 5, faith doesn't remove fear. Dili ni wag tangon, pero it overcomes it. So mas gamhanan ang atong Ginoo, greater is He that is in us that he that is in the world. Maoy sig pakatap og fear. Ang yawa mao jud niyang paborito, fear, fear, fear. Wala man nabay pangandiri nga fear. Wala no. Naa. Nay fear. Jennifer. Para wala man sa Jennifer dere ka nasa Lola Fering. Oh. Nikaon niya mag-offering po ta. No, pas aming ana no, uptake jud kita dili jud tam. Even strong believers, bisan kita mo batit ang kusga na makay ko, sige na kong devotional, taga-adlaw, tagduhagod ka, book sa kong basahon. Even strong believers feel fear. Bisan kami nga naadiri, batik gyapon mi kahadlok. Bisan ang kanang mga dagko nga mga tao, makita na to sa Facebook, dagko kay ministry. Bisan ka ng mga tawhana, they feel fear. Ang difference lang, kay ilang gidinay, o wala nila gipalid ang fear. Or na ang fear, pero ayaw pag una fear, mas gamahan na nga akong Ginoo, mauna ang kalainan. Courage is not the absence of fear. It's trusting God in spite of it. So ang fear di ay naara dyan eh. Pero ang courage, ang atong pagsalig sa Ginoo, mabatunan ni nato, pinagi sa pagbasa, pag-pray, pinagi sa paghinumdum. Sa mga pila na katuig ng mga praise reports, testimonies, kaayo sa Ginoo, mauni ang mutabang nato nga mahimot ang mas musalig sa atong Ginoo. Fear versus faith. Daog na ng faith. Sa ato ning i-conclude kay daog naman si faith. Fear will always knock at your door. Magsiginig panoktok ang fear taga-adlaw. Nagtanaw ni mo sa imong cellphone, price increase, ang araw kay pataas. Ang diesel tag 17, tag 10, tag 20, ang gasolina tag 6, tag 3. Fear, manoktok yun ni taga-adlaw. Sa una ang 1,000 kay maka full tank sa kanang mga sedan. Sa una ang motor ma-full tank na mga 300 or 200. Karon kuha na jud kayo no pero sa una dili ta magfa-full tank, pero karon mahal ng gasolina, magsige nagpa-full tank kay mahalok naman, mo increase ni kamartis pa full tank tadaan. Lain ra jud ning Kristohanon, barato pang gasolina sa una, magkahubsan-hubsan, maguyod sa motor kay wa gasolina. Pero karon nga mahal kayo, full tank permi. So blessing sa Ginoo. Amen. Fear will always knock at your door, but faith decides kung imo ba nang pasudlon. Naay fear, pero ikaw maka-decide. Imo bang activate ang imong faith? Naay fear, naay istorya sa hadlok-hadlok, mauni ang gibuhat dito sa subabas-bas nga camp. Ang fear, nanuktok, padung na mga tog ang mga campers, ang fear kay nanuktok. Mga jammers, musod ko. Tungod kay naay mga salida nga natanawan. Naay usa ka camper nga niadto sa CR, nya wala pa man nabutangan og suga, ngit-ngit pa man. Yan, bisan naay body system, naay kuyog. Matod sa iyang account nga paglingkod niya, okay na lang to no kay padung balingkod, ang mas angay pa yung kahadlukan. Nga pa ka ni sod. Pero naanay naglingkod. Naglingkod o na ba? Maunay mas kahadlukan. Pero kato,
Pagsunod niya, wala pa ikuan, lingkod siya. Nya naaman daw ni Kohit. Nya tungod aning kaning atong kaning mga hadlok-hadlok. Di man jud na gud malimtan kanang gikan pagkabata na kay madunggan. May nukuhit sa tiil. Yeah. Ang permiro na mo nadunggan. Pastor ni syagit man kusog man ang commotion. Pag syagit ang tarima nga giali kay natumba, paka jud kusog kayo. Ang report nga nung niabot pastor na ay bitin. Okay ra ni kung bitin niya wagi paak. Pero ang Ginoo mo panalipod jud na ay sports meet sa Sultan Kudarat, ang usa ka athlete nikuha siya sa iyang bag o pagkuha niya sa iyang bag gipaak siya kobra. Ang Ginoo nagpanalipod jud sa camping kay daplin betog dagat, open space. Wa ta kay baw unsay nangamang dito pagkagabi mga mananap, ang Ginoo nagpanalipod. Mobalik tato nga ang fear paspas kayo pag syagit sa mao nga camper na hagba ang tarima, pag kusog kayo. Lisang ang mga jammers, ang mga na dito sa dagat, nagan sila. Ang report na ibitin, kaya wala may napakan. Pero pagtataod, nakuyapan. Sa man ang feel ba, sige panoktok. Ayo. Naara jud na nato kung atong pasudlon ang fear. Kung sakyan nato sa itong unahuna, sa man diri na asag ni, di ba, dili ingon ato. Magawas din ang mga storya na din mga taga dito mingon bitaw te pag human na mo ganang kuan practice sa simbahan naguli na mo nabiya maghilak nga bata walay bata nga gamay. Di ba sa balay malipay man ta kung naay bata maghilak kanang bag-o mga tao ba ang ilang hilak ang ilang duwa ilang katawa pero kung alas 3 sa kadlaw nya nay mo hilak nga bata nya walay bata sa inyong balay. Desisyon na nimo kung imo pang pasudlon ang fear. Kaya ang yawa ko sige nimo sulayan ka ba? Nya ang hilak dito ra day sa pikas kwarto. Nya imong unahuna lain na jud ni ron. Ang nahitabo ang fear paspas kayo ni katag. Paspas kayo. Pastor, dili na makatog ang mga campers. Kay nado kamot dito bisan unsa na nga account bisan unsa na isantil mo bisan unsa na pas jud kaayo ang fear mukatap pero magwali ka blessed journey sila si Moses wala jud sila ni padayon silang biyahe hantod wala ni abante ang Ginoo mga tug walay mo tuo walay maminaw pero maghisgot kag ungo-ungo amen tuo mi ana pero maghisgot ka ang Ginoo maayo lingo-lingo lisod man karong panahon na. Tinoo dili. So my son pagbadlong ni natong tanan medyo katawanan siya pero mao ni ang reality. Ang fear, kabalaka, sakit imong ulo nya wa ka kay baw unsay hinungdan. Proper diet ka, na-exercise ka, sakit imong ulo nya. Imong pananaw kay hanap na. Manuktok ang fear. Basin mauna na, naabi ato imong mama ana. Kaon man kaatugod. Gamay na lang naibili nimo. Mao na yung fear, magsipanoktok. Ang faith, nana nato. Decision man na adlaw-adlaw, pasudlo nimo ang fear or dili. Kung pasudlo nimo, tagpao jud kag atubang ana. Ang Ginoo mo hatag mapamaagi, pero unnecessary nimo nga pain, hustle nga agian. Ang gibuhat namo dali-dali mig meeting padung na ta mi mga tulog na adyo tay buhaton ani kani mga campers di ni matog unya naaben na mga precedents naguna nga mga panghitabo sa mga eskwelahan nga naalay murag medyo mag-wild magtsabo-tsabo magilak-hilak nya mamas pandemonium gani nga matakdan nihilak to ang usa ka estudyante mohilak na lang po kakapil nya nihilak sila nya magtuungan na nga demonyohan patawag og pare exorcist pang sabligan itong muriatic di man gyapon mga ayo mao ta mong gilikayan nga dili mo abot sa punto nga magmas pandemonium ba kay nabi mga bata gikan pag jam intermediate ni moving up sila nya pag abot nila didto first night mao lang nasugatan so kinahanglan nga ang faith
ang word ni God maoy padanagon pasigaon og i-magnify si God. Og katong gabi una, kaming tanan nakatog og tarong bisan ni taligsik. Ang ingana kagamhanan ang word ni Lord. So how do we choose faith, word, prayer, o ginumduman jud nga wala may Kristohanon nga ma-possess. Ma-oppress siguro kung weak ang faith, nagpabaya, nagbuhat na dili maayo. Mana how do we choose faith? Hinumdum jud ang kaayo sa Ginoo. Ang mga precedents ba? Sukad ato ang yawa wala na jud kasod. Manok sige siya panoktok. Ato kay naablihan mo gamay ang pultahan. Kusog ba nimo lili, maablihan nimo fear, mo ana dayon lili dito. Ang faith maoy nakaluwas sa Exo Macarius Camp. Kay kung wala pa ang faith, wala yabo jud to tanan. Manguli na tayo kay hadlok man kay diring lugar. Mao na magsuon sa atong mga kinabuhi. Ang fear manuktok ni siya sa atong pamilya, sa atong mga relationships. Magunahon na ta nga murag dili na mo jud maayo yang gibuhat niya. Kung ato nang pasudlon ang fear, di na to pugnan sa faith, wa na maguba jud. Today, kitang tanan, naatay choice. Believe what you see, unsa to nakit-an, or mutuo, kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Choice na naton tanan. Matod pa ni Pastora, produkto ta sa atong kaugalingong pagpili. So when fear rises, let faith rise higher. Ato ko nung dunganan sa pagsulti, when fear rises, let faith rise higher. Dalaygo ng Ginoo siyang pulong ug karon magson mamarog ta. Let us rise all together og atong